Hi guys! Welcome sa aking channel. For today's video, i-review ko itong drone na to, ang L600 Pro Max. Ito nga pala, hindi ko na kinuha yung may obstacle avoidance since hindi ko naman kailangan or alam na natin yung function ng obstacle avoidance niya. So samahan niyo ako, tuturo ko sa inyo paano to paliparin. Tara! So bago tayo mag-proceed, shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo, Scooby Vlogs, kay Jeric Bergado, DJ Tandar Vlog, Ali Jones, Davon Carl Magsalay, kay Dmax Motovlog, Nel, kay Drone EX, Valdez Family, at kay Nico X. Okay, shoutout po sa inyo. So let's proceed. Okay, una, power on muna natin yung drone dito sa likod. Long press. Yon, pag umilaw na and tumunog na, okay na siya. Next, power on natin yung remote. Auto bind na nga pala sila, so wala ka na ibang gagalawin. Magko-connect na silang dalawa. Okay, open natin yung Wi-Fi. Connect tayo sa kanya. LYZRC L600 Max. Ito, click natin. Okay, connected na. Punta tayo ngayon sa app. Ang app niya is LW Pro. Okay, start play. Okay, connected na tayo. Ito yung ating video footage. Yan, guys, yung quality ng camera. Okay, ito na yung ating camera footage. Yan, kamusta guys ang camera? Yan, medyo maaraw na ngayon. So, bilad na ako. Okay. Yan, then calibrate muna natin siya. Press natin to. O, long press. Okay, ikutin daw natin. 1, 2, 3. Yan, nag-beep na. Then, downwards naman. Okay. Yan, hintayin lang natin mag-level. So, para ma-arm yung motors at mapalipad natin siya to both sticks out downwards. Yan, iikot na yung drone. Pwede na tayo mag-take off. 1 key take off. Okay, tingnan muna natin yung stability niya bago natin pataasin or palayuin. Okay, medyo gumagalaw. Okay, medyo parang nagto-toilet bowl, guys. Yan, ginalaw ko lang and tumigil na yung toilet bowl niya. So, kaya bago natin to pataasin, stabilize muna natin siya. Hayaan muna natin siyang lumipad ng ayan, ilang minuto. Okay, subukan naman natin muna yung speed. Yan, since okay na yung lipad niya. Try muna natin yung speed 1.
Okay, ito yung speed sa kabila. Yan, speed 1. Okay, slow mo lang siya. Okay, speed 1. Hindi maganda yung kanyang pag forward, lumiliko-liko. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil may breeze ng hangin. Okay, again, speed 1. Okay, yan. Diretso na. Next, speed 2. Kalabitin natin tong adjustment. Yan, double beep. Speed 2 na. Okay, mas mabilis siya ng konti. Okay, speed 2. Next, speed 3. Yan, tatlong beep. Speed 3. Okay, mabilis. So, try natin yung max height. Tingnan natin gaano kataas yung kaya niyang abutin. Okay, let's go. Nasaan na tayo? Hindi ko makita yung telemetry. Okay, 65, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 or 200 na guys. Napakataas. So yun, max height is 300. Napakataas guys, 300. Alright, baba na tayo. Subukan naman natin yung ibang features nito. Okay, medyo naglalag dun sa FPV ano natin, video. Yan, okay na yan. 45 meters. Try natin yung orbit autonomous flight. Ito, orbit or surround flight. Click lang natin to. Itong may bilog na to. Pwede ka pumili kaliwa kanan. Then ito yung pag-execute. Click lang natin yan. So, umikot na siya kagad. And maliit lang yung kanyang ikot. Yan. So pwede natin yan palakihin. Itong right joystick itataas natin. Yan, para lumaki yung orbit or yung diameter ng ikot niya. So ito na siguro yung sagad. So parang maliit lang yung niya, orbit, siguro mga 20-30 meters.
Pwede nga pala natin itong pataasin tsaka pababain. Yan, binababa ko siya. Okay, exit na tayo dyan. So, let's try naman yung GPS follow. Okay, nasa na ba siya? Hindi ko makita. Ayan, ito ako. Tingnan natin kung magpa-follow. Alright, magpa-follow siya. Tingnan natin, punta ako sa harap niya. Tingnan natin kung aatras. Alright, umaatras din. Nice, working yung GPS follow. Exit na tayo dyan. Subukan natin yung image follow, pero dapat yata mababa lang. Tingnan natin, image follow. Okay, no optical point fixed daw. So, ayaw niya. Okay, siguro dapat to sa ano, optical flow lang, mode 2. Optical flow mode. Stop video. Okay, mag-take ako ng pictures. Try natin yung waypoint flight. Wala tayong map. Hindi ko makita yung waypoints. Wala tayong waypoints. Try natin yung camera sa ilalim. Ito yung camera sa ilalim. Yun, meron siyang camera sa ilalim. So, pasok lang ako sa frame. Yan, ito yung camera sa ilalim, guys. Yan, kita nyo ba ako? Okay, hindi pa tayo naglo-low battery warning, 17 minutes na. And ayan, nagto-toilet bowl siya. So, yun, tumitigil din naman. Okay, low power warning na. Subukan natin yung okay, every ilang seconds nagto-toilet bowl siya, guys. Ayan, oh. Then, titigil. Okay, click ko yung return to home. Tingnan natin kung saan siya bababa.
Okay, return to home. Tumaas ng konti. Okay, tumalikod siya. Alright, tingnan natin yung bababaan. Medyo malayo guys. Ito yun, dito tayo nag-take off kanina. And dito siya bumaba. Okay. So flight time siguro mga 20 minutes dahil pinababa ko na lang siya eh. Kaya siguro niya ng mga 20 minutes. Test natin kung gaano kalayo. Right, medyo choppy-choppy yung ating ano FPV. So wala na, putol na FPV natin. So ganyan na lang siya. Alagay sa reading ay sa telemetry 2,800. Pero parang walang 2,000. Turn to home natin. Alright, pabalik na siya. So disconnected na tayo sa app.
Cancel na natin. Return to home. Okay, bumalik na ba ang ating speed? So, wala pa rin. Alright guys. I-unbox na natin to. Ay, sorry, hindi pala. Wala pala siyang box. So, nasa plastic lang siya. Okay, unwrap natin. Yan. Okay, ang cute ng bag niya. Maliit lang siya. And patayo na. Hindi na yung parang nakaside, nakatagilid na bag. So, gusto ko to. Maganda to. Yan, meron siyang strap para sa shoulder bag. And meron siyang side pockets. Yan, kaliwa kanan, dalawa. Alright, buksan na natin. Tingnan natin yung laman sa loob. Tadan! Yun. Okay. Ano to? Okay, yung controller. User manual, Chinese yung nauna. Ayun, and then merong English. Okay, basahin natin to para alam natin yung controls nitong drone. Next ay yung app. Yan, LW Pro yung ginamit na app. Ayan, meron siyang QR code para i-scan na lang natin. Ayan, para hindi natin i-search. Next. Okay, yung kanya accessories. Screwdriver. Extra props. 8 peraso. Type C. Yan, Type C charging cable. Okay, Type C na siya. Maganda yan. Then, extra screws para sa propellers. Next ay yung extra batteries. Or extra battery. Yan, LiPo battery. 7.4 volts, 4,500 mAh Li-ion battery. Okay, ito yung charging port. Type C na siya. Then, charging indicator. Then, power button. Okay, yung charging nito ay wala siyang battery level status. Kapag na-charge mo siya, iilaw lang yung pula lahat. Then pag full charge na, mamamatay. Next, ano pang laman? Eto. Mayroong sticker ni Teddy Bear. Gift daw, yan. Okay, last ay yung drone. Yan, buksan natin. Yan, wow, medyo malaki siya. L600 Pro Max. Ito nga palang variation na kinuha ko ay yung walang obstacle avoidance sensor. Since na hindi ko naman siya ginagamit or hindi ko naman kailangan, kaya yan, ito na lang kinuha ko, yung walang obstacle avoidance sensor.
LYZRC. Yan. Okay, brushless motors. And yung motor niya ay hindi siya pangkaraniwan doon sa mga nakita kong maliliit na drones na ni-review ko. Or kagaya ni L200 Pro Max. Makapal siya eh. And then maliit yung diameter. Pero makapal. Tingnan natin performance nito sa malakas na hangin. Okay. Inspect muna natin. Unfold ko muna itong arms. Okay, ito yung kanyang battery slot. Dito sa ilalim, meron tayong makikitang camera. Yan. Ito ay para sa optical flow sensor and dual camera din siya. Yan, pwede rin tayo mag-shoot dyan ng pictures at saka videos. Then ito yung pinaka-antena. SD card slot. Okay, and then ito yung kanyang headlights. May LED dyan. Then dito sa baba or sa ilalim ng arms, may ilaw din dyan. Okay, ito naman tayo sa camera. Para mabuksan, dito, press lang natin dito. Then hilahin natin ng konti. Yan. Okay. Then, nakasabit yan dito sa ibaba. Yan. Hilahin lang natin para matanggal. Yun. Okay. Ang sabi dito sa camera ay 4K. Ayan, nakasulat na rin with AIS. Pero I'm not sure dun sa totoong camera ano nito. Camera resolution. Yan. Ilalagay ko na lang yan dun sa sa flight test natin. Kung ano ang camera resolution nito and ilang FPS or frames per second. And ito may AIS na siya. And then meron siyang 3-axis gimbal. 1, 2, and 3. Yan, para makakuha tayo ng stable footage. Yan. So maganda to, may 3-axis gimbal. Tingnan natin kung magandang shot nito. Kahit malakas ang hangin. Adjustable nga pala to, 90 degrees tilt. Okay. Yan, ito yung battery compartment. Para mabuksan, press lang natin ito. Then push or pull. Pull out. Yan. Yan yung battery compartment and ito yung kanyang contact. And then dito naman sa battery. Push natin. Yan. Okay. Kailangan nating ilapag sa level surface para mag-initialize yung gyro. Yun o. Bumagal yung blink.
Alright, check naman natin yung controller. Ito. Alright, may foam. Yan, medyo magaan. Check muna natin yung antenna. Alright, dito wala akong nakikitang wire. Pero sa kabila, ayun, meron. So, ito, real antenna, nakalabas. Para mas maganda yung sagap ng reception from remote to drone. Okay, then dito yung phone holder. Yan, flip natin to. Yan, para maipit dito yung phone. Pero hindi ko gusto itong ganitong klaseng phone holder. Flimsy siya. Magalaw and konti lang yung grip niya sa phone. Kaya pwedeng matanggal. So, hindi masyado maganda yung phone holder niya. Okay, check naman natin yung mga buttons. Okay, unahin natin dito. Ayan, nakasulat na. GPS, on and off. Compass calibration. Sa kabila, return to home button. Then, 1 key take off and 1 key land. Then, of course, ito, power button. Nakalagay on off. Dito naman, 1 press pag take ng picture, long press pag take ng video. Then ito yung speed, yan, ginawa nilang rotary yung speed select. Then dito sa kabila ay camera tilt. Then ito headless mode. Alright. Ito, ayan, mukha siyang may lagay ng battery pero built-in na yung battery niya. Ayan, built-in LiPo 400 mAh 3.7 volts. So, hindi na natin kailangan mag-provide ng battery. Ayan, kaya charge na lang natin siya. And Type-C na rin yung charging port niya. Alright, joystick. Okay, wala na. Turn on natin yung remote. Maliwanag yung kanyang display. Ayan, hindi ko makita. Or hindi makita sa cellphone, pero kita ko dito sa personal. Ayan. Sobrang liwanag. Okay, yan. Maganda. Merong telemetry. Makita natin yung distance niya, height, battery level. Ayan, para hindi tayo mahirapan kapag minsan naghahang yung app. Hindi natin makita yung telemetry. So dito makikita natin. Alright, ayan. Kapag in-on mo yung drone and yung controller, automatic paired na sila. Ayan, magpe-pair na sila, automatic. And kailangan mo na lang gawin is i-calibrate si drone. Ayan, kapag makita mo na nagbi-blink yung likod, ay naka-steady yung harap, dito yung ilaw niya sa ilalim ng arm, ibig sabihin naka-pair na siya sa remote. And kailangan nating i-compass calibrate. Ito, long press, yon, magbi-blink siya ng mabilis. And kailangan natin ikutin 1, 2, 3 times. Ayun, pag nag-beep na,
And patungo naman 1, 2, 3. Ayun, pag nag-beep na, ibig sabihin tapos na yung compass calibration natin. Ayan, magbiblink na lang itong green light sa likod. Ibig sabihin, naghahanap lang siya ng satellite signal. Kapag ka nakasagap na siya ng satellite signal, magiging steady na tong green light. Okay, ito na yung ating unboxing. Timbangin naman natin siya. Kasama na yung battery, pero wala tayong obstacle sensor. Yan, tingnan natin kung gaano siya kabigat. 328.5 grams. Ako, medyo mabigat. So, ito kailangan i-register sa ibang countries. Pero dito sa atin, hindi na kailangan. Again, 328.5. Okay. So, ayun guys. Nakita nyo na yung review ko nitong L600 Pro Max. And nakita nyo na rin yung camera quality at yung ibang features niya. Hindi ko nga lang nagawa yung waypoint flight at saka yung image follow kasi sinasabi optical fixed point. So parang dapat yata naka ano siya, naka mode 2 or naka optical flow mode. And yung brushless motors ay hindi ganun kalakas. Nahihirapan siya kapag medyo malakas na yung hangin. Siguro dahil na rin sa weight nitong drone. Mabigat siya, 300 plus grams. Kaya hirap itong maliit na motor na to. And then, yung pagto-toilet bowl niya na gumaganyan. So, hindi maganda yon. Kung napadaan ka lang sa channel ko, please do like, subscribe, and pa-share na rin ng mga videos ko. At ilagay mo sa all yung bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong drone reviews. This is Tech DIY signing off. Maraming salamat sa inyong panonood. And until my next video, bye-bye!